Congressman Ruff, makinig ka, iho. Nakadalawa na itong pamangking ko na to. Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag. Huwag kang gumaya sa mga trapo! Makinig po kayo mga nasa Kongreso, Senado. Pakinggan nyo na maiging aking sasabihin. Huwag nyo pong gagamitin yung mga Bible verses sa mga privileged speeches na maganda mapakinggan, pero alam naman natin siguro, naniniwala kayo roon. Pero mas magandang act more doon sa sinasabi nating decorum, what's expected of you bilang mambabatas. You don't have to show them that you're godly. Wala po akong isasalba kahit sino. Nasabi ko na po to, no? Nasabi ko na po to. Inuulit ko, hindi po ako naglilinis-linisan dito, nagkakasala rin naman ako. Tumingin po kayo sa screen. Path to destruction refers to a course of action or behavior that leads to severe harm, ruin, or negative consequences. Nakadalawa na itong pamangking ko na to. Masakit mong po sa akin pero sasabihin ko, alam mo, pag ikaw ay isang public official, di ka ligtas sa mga mapanuring mata ng publiko dahil ikay naninilbihan sa bayan. Congressman ka man, or senador ka man, or mayor ka, basta't politiko ka, hinalal ka, nilagay ka dyan sa posisyon mo sa pamamagitan ng eleksyon, or inappoint ka, magsisilbi ka sa taong bayan. Masakit man po sa aking gagawin to, at alam ko naman, nagagalit na sa akin ang ibang mga kaanak ko na kaapelyido ko. Nagagalit sila. Bakit sila nagagalit? Ako po'y diretso, ano? Di ko po estilo mag-sermon. Estilo ko punahin ang mali at itama ang mali. Lalo na kapag ikay pamilya ko, kadugo ko. Itong pamangking ko na to, pinupuna kita. I am rebuking you publicly. It's not to shame you, but out of love. Out of love. Ginagawa ko po to to save the other members of the family who carries the same last name as you do, but they carry it with integrity, honor, and respect. Dinadala po nila ang kanilang pangalan. Iisa lang pong apelyido namin. Sa unang henerasyon, yung aking ama ang yumaong si Colonel Ramon Tulfo, kung saan tumatak po sa aking isipan yung mga tinuturo niya po na ako'y high school pa lang. Idol ko po yung aking ama. Kaya kung nakikinig man sa akin yung mga ibang mga kaapelyido ko sa first generation, yung mga second generation, makinig kayo. Makinig kayo. Hindi ligtas kahit mga anak ko. Knock on wood, huwag lang sana sa mga anak ko kasi hahambalusin ko sa harap sa publiko. Itaga nyo sa bato. Tulad ng pagturo sa amin ng aming ama, yumaong ama. Dala-dala ko po yung mga tinuturo niya sa amin. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkakaganito sa unang henerasyon, the first generation ng mga Tulfo. Kaya ko po ginagawa to para isalba po yung ibang mga kaapelyido na Tulfo sa unang henerasyon na anak ni Colonel Ramon Tulfo Sr. At yung aking yumaong ina, pareho na po, si Caridad Tishiba Tulfo. Kami po yung unang henerasyon at may mga susunod na henerasyon. Nakakalungkot. Kaya ko ginagawa to para isalba yung ibang nagdadala ng pangalan. Pero ang pagdala nila, nandoon yung sinasabing pagdala nilang integridad na may honor at paggalang doon sa pangalan. Nakakalungkot, yung apelyidong dinadala namin, sumasablay yung ilan. Nahihiya na po kami. Kaya ikaw, Ralph, Congressman Ruff, makinig ka. Huwag mo nang dagdagan pa. Look me in the eye and listen carefully. Listen closely. I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo, iho.
Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala, pero binibigyan tayo ng pagkakataon magbago because we are entitled, for a chance. Alam ko naman, humingi ka na ng public apology, but it comes with sincerity and accountability. Sana wag na maulit. Huwag kang gumaya sa mga trapo! Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag. Ito po ng aking mga sinasabi, hindi po siguro patas, hindi po siguro maganda para doon sa mga wala namang kinalaman pero nadadamay. Bakit nadadamay? Hindi ko maintindihan. Siguro nagkukulang. Masakit man po sa akin, kumalat na sa social media. Alam ba naman pagdating dito, sasalba. Masakit man po sa akin. Dudugo ang puso ko rito. Pero tingnan nyo to. Sino pang matutuwa niyan? Kami po nagsasabi lamang, hindi po pare-pareho kahit magkakapatid. Hindi po pare-pareho dahil 10 po kami magkapatid, isa yumauna at siyam na lang natitira. Kami po yung mga first generation. Dalangin ko, wala nang sumunod, wala nang pumalpak dito po sa pamilya ko, dito po sa aking mga anak. Mga kapatid ko, ayusin nyo, anak nyo yan. Huwag nang ilagay sa kahiyan ang mga nagdadala ng pangalan. Kung sakaling hindi, ako ang mag-aayos niyan. Itaga nyo sa bato. Period! Kayo dyan sa Senado at Kongreso, nagagawin nyo yung parang ito'y testigo ninyo. God knows what's in our mind. Alam po ng Diyos kung anong nasa isip natin, kung anong nasa puso natin, at alam ng Diyos kung tayo nagsisinungaling, ginagamit lang natin ang pangalan niya para pasikat. Kung nagsasabi po kayo ng totoo, at katotohanan lang yung sinasabi ninyo, alam niyo naman, ang Diyos ay nasa panig ninyo. Di ba nakakainis kung kayo'y nasa Kongreso, Senado at paggagamit ninyo pangalan ng Diyos na parang gusto nyong nasa panig ninyo? Huwag. Tigilan nyo ang paggamit ng pangalan ng Diyos. Huwag nyo pong gagamitin yung mga Bible verses sa mga privileged speeches na maganda mapakinggan, pero alam naman natin siguro, naniniwala kayo roon, pero mas magandang, act more doon sa sinasabi nating decorum, what's expected of you bilang mambabatas. You don't have to show them that you're godly. Hindi ako nagla-lecture. Marami nga dyan. Iba nga dyan sa inyo. Mga alagad ng Diyos. May mga simbahan pa kayong mga kinaaniban ninyo Wala pong kinalaman ang Diyos dyan sa kinalalagyan ninyo. Lalo-lalo na sa institusyon ng Kongreso at Senado na narepresentan ninyo. Ang gusto marinig ng tao, ano ang mga batas na inyong gagawin kung kulang para matigilan na itong mga pambubutas ng iba dyan, ang karamihan sa inyo. Kaya kuminsan ang batas na bubutasan, nababali, nilalabag, binabaluktot. Kayo dyan, pag-aralan nyo yan. Kuminsan nakakatawa, kayo mismong gumagawa, kayo lumalabag. Kung kayo po nasa Senado or Kongreso, hindi po ako nagle-lecture, pareho rin nyo pa. Ako po nagsasabi lamang, kung gagamitin yung depensa, ang Diyos, para lumabas kayo na malinis. At ang hindi maganda rito, yung nag-aakusa sa inyo, ang sinasabi ninyo, abay yung sumpa ng Diyos. Di ba kayo kinikilabutan sa mga sinasabi ninyo? Lahat naman tayo tao. Nagkakasala. Wala pong perpekto sa atin, pero wag na nating isama ang Diyos. Alam niyo kung sino kayo, hindi na ako magbabanggit ang pangalan ninyo. Mas gusto ko pang makita sa ating Senado, in God we trust. Ang hirap po kasi pag tayo po'y naging politiko, pero dati may nanggaling tayo sa sinasabi nating, simbahan or simbahan na pinamumunan ninyo, tapos yan, nagka-conflict ngayon. May kausap po ako na isang senador. At 4 na oras po kami nag-uusapan. Nang sinabi niya, alam mo Ben, kung minsan ako, nata-turn off po ako sa ibang mga kasamahan ko. Sabi niya, hindi ko papangalanan. Sabi ko, bakit? Alam mo naman kasi kung minsan, bihasa, magagaling, paggamit ng mga verses ng Bible.
Kaya kung minsan nakaka-turn off na, pero pareho rin naman kami, wala namang pagbabago, ginagamit lang. Sabi ko, wag mo naman lahatin. Kung medyo na-turn off ka, siguro baka mali lang yun mga kasamahan mo dyan. Nagpapa-impress. Si Senator Pampilo Lacson, mga bossing, nagsalita. Dapat, wag na po mangyari yung 2025 General Appropriations Act. Alam niyo mga boss, dito po sa pag-insertion o yung sinasabi ho natin bicameral budget hearing or BICAM, dapat isinasa publiko na. Isa publiko. Dapat nila live stream. Dapat naririnig ng tao at nakikita ng tao. May full transparency. Para maiwasan na po yung sinasabing budget insertion. Alam ko naman po na talaga, wala namang masama doon sa sinasabing budget insertion. Ang importante lang sa budget insertion, it has to be justified the necessity of why you're inserting. Ano po yung insertion na to? Tingnan po natin dito. Sa Senate pa lang, at least 100 billion na. Nagulat nga ako sa individual insertions to. Ito ang naka-FLR for later release. Tsaka na po yan, nakitinabi. Such insertion could threaten the economy because they would help or diverted funds could have gone to infrastructure programs that were planned and vetted at the barangay, city, and regional level. Ito na pong sinasabi po natin the last time Alam nyo, itong budget, BUB, ano ba yung isipin ni BUB? Bottoms-up budgeting. Itong bottoms-up budgeting, programa po ito, nag-umpisa po ito noong panahon ni Pinoy. Kaya po sinasabing bottoms-up budgeting o BUB kasi ang ibig sabihin dito, ang mga tao, sinasama po na inclusivity, hindi exclusive lang. Alam niyo po nangyayari dyan sa bicameral committee hearing. Exclusive lang sila Gawin niyong inclusive, isama niyo pating tao. Stop making the bicameral committee hearing exclusive sa mga mambabatas, congressman at senador na nag-i-insert, na nagsisingit. Hindi po nalalaman ni Juan de la Cruz kung anong nangyayari sa loob ng sinasabing bicameral committee hearing. Kaya nakakasingit po ng 100 billion pesos. Nagulat daw si Senator Pampilo Lacson sa mga individual insertion. Yung sinasabing for later release. Ibig sabihin, kitty fund. Tinatabi po nila. Anong ibig sabihin dito? Savings. Ipinagbawal na po yan ng PDAF. Ipinagbawal na po yan ng panahon ng Korte Suprema. Ito pong sinasabi ho ng Philippine Coast Guard po natin. Sumasama ang loob niya nung mabalitaan niya yung mga air assets daw ho ng ni Congressman Saldico. Sana magkaroon daw sila ng sariling budget para sa mga helicopter, airplanes na kinakailan din ng Coast Guard. Ng Coast Guard kasi kinakailan din ng helicopter Kinakailan din ng mga helicopters yan for rescue. Of course, kinakailan din ng talagang mga barko. Nalula ata yung Coast Guard dito. Alam niyo yung anong sinabi niya? While I do not accuse anyone of wrongdoing or guilt, it is disheartening to see a legislator possessing numerous air assets. It is an open book that the Philippine Coast Guard is equipped with only 3 fixed-wing aircraft and 2 helicopters for our critical maritime domain awareness. Ito'y flight in the West Philippine Sea and across our nation's maritime jurisdiction. Kawawa naman yung ating Philippine Coast Guard. Nung si Vince Dizon pa yung DOTR Secretary, sa ilalim po siya ng ang Philippine Coast Guard natin, sa ilalim po ng DOTR yan. Alam niyo po ba na pumupunta ka pa ng Washington para tumingin kung ano yung makikita roon or donations, anything. Pero dito sa iba, parang Mariosep naman, malulula tayo sa mga air assets na nabanggit po sa dito. Meron ba tayong mga pictures niyan? Ayan, nakikita niyo. Ayan po yung lumabas, dalawa. Okay? AW139, 580 million at Mariosep, 812, laki Yung Bell 407, okay? Kita nyo, 174 million and 203 million, dalawa. And then dalawa. Ito, 69. Dami na, nakakalula. Ay, Cessna. 414A, Chancellor. Laki po niya, no?
And then, Chieftain. At saka yung Gulfstream 350. Ang laki po niya, no? Kung sakaling yan po'y makumpiska, i-sequester na lang po yan at gamitin na lang yung pong 7 helicopters, 3 eroplano, nagkakalagang 4.7 billion. Nag-gets yung mga boss? This is Beta Glide 2.0. Ben Tulfo Fun Filter.